kayong dalawa dyan. Astray mo, brother. Ito. Ay, kasbila yan eh. Ba't wala kang astray? Ang dami-daming kawayan dyan eh. Piyakin mo. Meron dito. Sana yung topic ko? Nagsulat-sulat ko pa to kanina. Yan! Nadali mo, batang-bata. Ano na isang cellphone? At ma-share muna at malagyan ng title. Ipon muna tayo ng viewers. Share ko muna to mga lods bago tayo mag-start. Then pa-share na rin po sa mga nanonood. At meron na naman tayong isang importante pag-uusapan na dapat din ninyong malaman, na para magkaroon kayo ng katiyakan o kasiguruhan sa inyong mga nararamdaman. Kasi kung minsan nagiging OA na tayo sa nararamdaman natin at yung iba inaakala na lang nila, no, yung kanilang mga nararamdaman hindi na pala yun yung katotohanan. Kumbaga nasa isip na lang natin. So bago natin i-start, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Then pakishare na rin po itong ating live para maraming matutunan sa ating content o topic natin ngayong gabi na to. So, ang topic natin ngayon, yung tinatawag natin na bad energy at saka yung ating negatibo sa katawan. So, yun yung pinaka ano natin ito. Then, kasama na rin yung inyong mga nararamdaman kung gaano ba ka-importante nito. No? So, yun, shoutout muna sa inyo lahat sa lahat ng mga nanonood. So, meron tayong 20 viewers. Jomar Pabia, shoutout sa iyo. Everton Otis Rodel, shoutout sa iyo. At Jaime de la Rosa Darwin, shoutout sa iyo. Batayola Jan, shoutout sa iyo. Jane CJ Pinkas, so yun, shoutout muna sa inyo lahat. So yun, isang mapagpalang gabi sa lahat. So ating pag-usapan naman ngayon yung tungkol sa negative energy na kadalasan ay nasa isip lang natin o paano ito na ita-transfer sa ibang tao, paano tayo nakakadamay. So eto, kadalasan mga idol, ang kulam is kung minsan ay nagiging OA na yung reaksyon ng isang tao na nakulam. So kaya nga, siguro yung ibang mga manggagamot, no, sabihin na natin yung real talk, sa madaling salita, no, yung katotohanan lang, yun ay sinasamantala ng ibang manggagamot. Hindi natin alam kung bakit. Baka dahil din sa pera, dahil magbabayad si pasyente kung sakasakaling magpagamot. No? So, hindi natin nilalahat. Meron lang talagang ibang mga manggagamot na mapagsamantala sa kanilang mga tungkuling ginagampanan, no, sa kanilang mga kaalaman. Kung bakit pati yung hindi nakukulam ay nagiging kulam na minsan. Nagbanlaw kasi ako kaya hinubad ko yung aking inihota na medalyon, so sinuot ko lang.
Kaya umalis ako saglit. So yun mga idol, no, sasabihin natin yung isang katotohanan. Pag-usapan natin to. Ito ay dapat malaman ng lahat at dapat maintindihan ng tao. Kuminsan kasi nagkakaroon ng pananamantala. No, merong pananamantala tayong tinatawag sa kanilang karunungan o sa kanilang kaalaman. Kung kaya naman, may mga bagay na dapat maging mapanuri kayo. Kung totoo ba yung inyong mga nararamdaman o likha na lang ng isipan, o kayo ba ay totoong kinukulam, totoong naingkanto, o ano man yan, ano man yung karamdaman ninyo sa spiritual. Yung iba kasi nagiging OA na yung kanilang reaksyon. Bakit? Kasi kadalasan kapag kayo ay nagpagamot o nagpatingin sa isang manggagamot, hindi pa man tinatawas, sasabihin na may gumagawa sa'yo, may nanuno ka. Ito ay base sa aking experience kasi kami kadalasan, lalo na ako, no, sa mga miyembro ko, tinuturo ko sa mga miyembro ko yung katotohanan. Kasi unang-una, kapag tayo ay nanggagamot na hindi na totoo yung ating ginagawa, hindi na po sa Diyos yan eh. Hindi na po sa Diyos yung ating ginagawa. Hindi na yung paglilingkod sa Diyos. At sa kapwa akong manggagamot, kung tayo ay nanggagamot, hindi po tao ang pinaglilingkuran natin. Hindi po tao ang pinaglilingkuran natin. Ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos. Sapagkat nagbigay ng tungkuling ito at kaalamang ito sa atin, at ay ang Diyos amang katastasan. Sa libro mo man nakuha yung karunungan na yan, ipinamana sa'yo o gifted ka, Diyos pa rin ang nagbigay at pinagmulan yan. Kasi hindi mo yan mababasa sa libro kung hindi yan pinahintulutan na mahayag sa iyo. Kaya sa ating panggagamutan, yung totoo sana ang laging sasabihin natin para maging katiwa-tiwala tayo sa tao. Isang example. Bakit nagkakaroon sila ng ganong klaseng pag-iisip? Halimbawa, isang tao na nanuno, matagal na nagkasakit, pinahirapan, pero lumapit sa isang manggagamot, gumaling. Nandun na yung kanyang tiwala, yung trust. Nandun na yung trust. Nabubuo na yung isang tiwala doon sa manggagamot na gumamot sa kanya at siya ay gumaling. So ngayon, dahil napagaling siya nito, so nagkakaroon sila ng tinatawag na matibay na relasyon. Hindi yung wag natin bigyan ng ibang kahulugan yung relasyon na tinutukoy natin dito. Relasyon lang to bilang isang manggagamot at bilang isang pasyente. Nabubuo yun. Nagkakaroon ng isang relasyon sila. O pagkakaintindihan sa bawat isa. Ngayon, kapag nangyari yung pagkakaintindihan na yun, nandun na nabubuo yung tinatawag natin na tiwala. So kapag tiwala na sa yan, babalik at babalik sa yan. Makaramdam lang yan ng pagkahilo, o ano pa man, bigat ng pangangatawan. Kung malayo ka, mag-chat-chat sa yan. Kasi tiwala na dahil napagaling mo. So ngayon, nagkakaroon ng pananamantala kung minsan. Ito yung mga bagay na base na rin sa reklamo ng mga pasyente na isinusumbong sa akin na ginawa sa kanila na panlalamang nung manggagamot na kanilang pinagkakatiwalaan. No? Pabalik-balik sila doon, magbabayad sila ng malaking halaga. So hindi ko pinakikialaman kung ang manggagamot na kanyang pinagamutan ay naniningil ng bayad. Kasi may mga manggagamot naman talaga nagpapabayad at merong hindi. Katulad sa amin, hindi kami talaga tumatanggap ng bayad o kukontratahin mo kami. Napagalingin mo ako, bibigyan kita ng 20,000, 30,000, bibigay ko sa'yo, ganyan. So ayaw namin nun. Kung gusto mong magbigay, donasyon. At ang donasyon ay, yung iba, pagka tinanong mo, magkano babayaran ko? Ay, hindi ako tumatanggap ng bayad. Donasyon lang. So, tatanungin ka, magkano donasyon? Magbibigay ka ng presyo. 5,000 lang, Brad, kasama na yung mga gamit. So, hindi yun. Hindi po donasyon ang tawag doon. Kasi may presyo ka eh. May specific na presyo na ibinibigay ka. Ang donasyon, bukal sa kanilang kalooban. Wala kang sinisingil. No? Kung magkano yung gusto nila, yun yung kailangan masunod. Hindi yung ibinigay mo na tantos o marka kung magkano yung ipagkakaloob mo. Kahit sabihin mo hindi ka naniningil, paniningil pa rin yun. Kasi kinontrata mo eh. No? So meron din mga manggagamot talaga na talagang di naniningil, donasyon lang. Pero karaniwan na nabibiktima ng mga ganito, no, hindi ko nila lahat. May mga manggagamot lang talaga na gustong-gusto nilang bumalik sa kanila yung pasyente sapagkat kumikita sila doon. At doon na nabubuo yung kasinungalingan.
No, may mga pasyente na nagsusumbong sa akin, Commander, ganito matagal na masakit yung tuhod ko. Namamaga yung tuhod ko. No? Kailan ba nangyayari yan? Tuwing hapon. Pag tinanong mo, o tuwing hapon, nagpa-check up ka na ba sa doktor? Hindi pa ako nagpa-check up eh. So, anong ginawa mo? Pumunta ako sa manggagamot, pinatignan ko sa manggagamot. Anong sabi ni manggagamot? Nanunupo daw ako. Samantalang nung tinignan ko yung tao, no, chinek up ko yung tao kung ano yung sakit. So, ang nakita ko dun sa kanyang sakit ay yung arthritis o rheuma. So, ibig sabihin physical. Bakit lumabas dun sa manggagamot na yun is nanuno. Nakasipa daw ng nuno, pinamaga daw yung tuhod ng tao. So, ngayon, itong pasyente, nung sinabi ko sa kanya na arthritis lang yung sakit mo, rheuma lang. So, parang itong si pasyente ay hindi naniwala sa akin. Ang pinaniniwalaan niya, hindi, sabi ni manggagamot ganito eh. Naapakan ko daw yung nuno. Sabi ko, ba't hindi ka ginamot? Hindi daw niya kaya, malakas daw. So ngayon, lumipat daw siya sa akin para magpagamot. Hindi naman talaga nanuno yung tao. So, pag ganun yung mga pamamaraan na ginagawa natin bilang isang manggagamot, hindi na tayo nakakatulong sa tao. Kasi unang-una, ang aasahan na yan ay yung mga albularyo na. No? Hindi na pupunta sa doktor. So, ano yung ipinagkait natin o pinagdamot natin dun sa tao? Ano yung pinagkait natin dun? Yung katotohanan. Yung katotohanan na siya ay mapapagaling pa o magagamot pa ng doktor. So, yun yung isang bagay na ipinagkait nyo sa kanila. Ipinagkait nyo sa kanila na sila ay gumaling sa pamamagitan ng ibang pamamaraan o ibang lunas na walang kinalaman sa spiritual. Either na lamang kung may alam kayo ng mga gamot na maitatapal doon sa sakit ng arthritis para mawala. Kahit hindi na sila pumunta sa doktor, yun nga eh. Hindi nga arthritis ang sinasabi. Ang sinasabi ay nakatapak daw ng duwende. So yun yung mindset nyo sa tao. No? Yun yung naka-mindset sa inyo eh. Sinabi kasi ni isang manggagamot na yung sakit nito ay nakatapak ng nuno sa punso, pinamaga yung kanyang paa. So, naka-mindset na eh. Ngayon, hindi niya ginamot kasi hindi daw niya kaya, malakas daw yung duwende. Ang pagkakasabi pa, sa pagkakaalala ko, hari ng mga duwending itim. So, ngayon, itong pasyente pumunta sa akin, magpapagamot. So, gusto daw niya mapasampayin duwende, pahirapan ko daw. Sabi ko, anong pasasampayin ko? Arthritis yan. Hindi, ang pinipilit niya sa akin, sabi nung pinagpagamutan ko, ito ay na duwende. So, iyon na kayo naka-mindset eh. Nakatatak na sa isip niya yun. No? So, parang lumabas pa nun, wala akong kwentang manggagamot dahil hindi ko siya natulungan. So, mamapa ang loob sa akin, bumalik dun sa manggagamot, nang sabi ko daw ay arthritis. No? So, iyon. Ang mismong pinsan niya ang nagsabi sa akin na bumalik yung magpapagamot sa'yo, pinsan ko yun. Bumalik dun sa manggagamot, talagang pinipilit nila na ano yun, sabi nga namin, magpa-doktor na. So iyon, doon nagkakaroon ng problema sa ating mga manggagamot kung tayo magsisinungaling sapagkat hindi yan nakakatulong sa ating mga pasyente. Either na lamang kung kaya ba natin gamutin yung physical na karamdaman yan, edi akuin natin. Ay, kay kumparing Tiger, mapagpalang gabi sa'yo. Shoutout sa inyong lahat yan sa pamilya mo sa Montalban. So, yun yung sinasabi natin mga idol. No, bilang isang manggagamot, kailangan lagi tayo nandun sa katotohanan. Kung talagang sakit niya ay material, ipaubaya na natin niya sa doktor kung hindi naman natin kaya eh. Kung wala tayong lunas na alam. Yun nga sinasabi ko, either na lamang. Kung may kaparaanan ka para gamutin yung physical o material na karamdaman ng tao, kahit hindi mo na ipasa sa doktor eh. Kasi may pamamaraan ka para nagumaling yun. Yun yung sinasabi natin dito. No, pasok to doon sa tinatawag natin dito na pinag-uusapan natin sa pinaka-topic natin yung negative energy. So kasi ito, isang negatibong pamamaraan din yun eh.
magiging negatibo yung isip ng tao. So, naka-mindset na sa kanya, nanuno ako, nakatapak ako ng nuno. Kasi yun yung sinabi ng kabilang manggagamot. Pagdating sa'yo, sinabi mo yung totoo, arthritis lang ang sakit mo. So, hindi na yan maniniwala sa'yo kasi naka-mindset na dun. Magtitigas-tigasan na yan kasi yun yung sinabi ng maunang manggagamot na pinagtanungan niya. Yun po yung sinasabi natin, mga idol. Meron pang isang bibigay ako sa inyo explanation. Alam nyo ba na lahat ng karamdaman ninyo ay hindi natin pwedeng ibintang sa kulam yung mga mansamang nararamdaman natin. Hindi ko masisisi yung naging mga pasyente ko, mga nagpagamot sa akin, hindi ko sila masisisi. No? Subalit ganun pa man, dumako tayo sa pag-uusap bilang kaalaman sa spiritual sa katotohanan. Bilang katotohanan yung pinag-uusapan natin dito, hindi yung isang salita na wala tayong kapatunayan. So ganito, ito yung sinasabi natin na bakit hindi natin masisi yung isang pasyente. Ito explanation, ginamot ako na kulam. Malalang malala. Sobrang laki ng tiwala niya sa akin dahil nga po, marami ng manggagamot na pinanggalingan itong pasyente na to. So, hindi ko sinasabing magaling ako. Siguro nagkataon lang na ako ang makakapagpagaling sa kanya o pinahintulot ng Ama. Hindi po ibig sabihin na pag ako ang nakapagpagaling, kahit marami na siyang manggagamot na pinuntahan na hindi siya gumaling, ibig sabihin mas magaling pa ako dun sa mga manggagamot na yon. Tandaan po natin, may mga kapahintulutan na tinatawag ang isang manggagamot. Kung sa'yo gagaling yan, sa'yo gagaling yan. Kung ipinagkaloob ng Diyos na ikaw makapagpapagaling yan, ikaw makakapagpagaling yan. Pero kung hindi ikaw, hindi naaabot sa yun. Sa kanila pa lang, gagaling na yan. Kapahintulutan ang tawag namin doon. Kaya ako, nirerespeto ko yung ibang kapwa ko manggagamot at hindi ko ugali sa tuwing ako ay manggagamot na ipagsisigawan ko yung pangalan ng mga gumamot sa kanila at ako ang huling gumamot at ako ang nakapagpagaling. Hindi ko ugali yon mga idol. Pagbubuhat ng pangalan yon. Maraming mga manggagamot na mga bagong kumbatera ngayon. Kanino ka galing? Sino gumamot sa'yo? Si ganito, ginamot ka? Oh, bakit hindi ka gumaling doon sa akin? Kumusta kalagayan mo? Sabi ni pasyente, gumaling po ako. Okay, kita nyo naman mga idol mga idol, ganyan. Pagbubuhat ng pangalan yan. No? Wala akong pakialam kung kayo ang nakapagpagaling dyan. Kung may pasyente ako, ginamot nyo, napagaling nyo, wala akong pakialam. Kung ipagsigawan nyo, ipaglandakan nyo man sa social media, yung pangalan ko na yung galing sa akin pasyente, hindi ko napagaling nyo. So, ibig sabihin ba niyo, tingin nyo sa sarili nyo, napakataas at napakagaling nyo na. Hindi ganon ang spiritual. Dahil lagi natin tatandaan, anumang taas ng karunungan, anumang uri ng aklat ng gamit mo, ikaw man ay Bertudes, gifted ka man, o ano man, saan man ang galing yan, sa libro, inaral mo lang. Tandaan natin, walang pinakamalakas sa atin. Habang tayo'y nabubuhay sa lupa, tayo'y nasa katawan bilang tao. Walang malakas sa atin. Nagkakataon lamang na yung ginamot ko, napagaling mo. O yung ginamot mo, hindi mo napagaling ko. Nagkakataon yun. Ipinagkakaloob ng Diyos yun. Kung kaninong kamay yan, gagaling. Yun ang kapahintulutan na tinatawag. Kaya doon sa mga bago, huwag kayong masyadong buhat sa pangalan ninyo. No? Maaring nabibilib lang kayo sa sarili ninyo dahil nakakapagpagaling kayo. Pero kapag bumilang kayo ng mga libo-libo na dumaan sa kamay ninyo ng mga gumaling na tao, normal na lang ang nagpapagaling kayo kasi manggagamot kayo eh. No? Bilang isang manggagamot, normal na lang sa atin yan. Manggagamot ka eh. Pero, kung iyan ay hindi gumaling sa kamay mo, huwag kang malungkot. Challenge sa'yo yun. Challenge sa'yo yun. Ibig sabihin, may mga bagay pa na kulang na dapat mong aralin at dapat mong ipakiusap o ipakisuyo sa amang kay tastaasan na nagpahiram sa atin ng gamit ng karunungan pang-espiritual. Yun yung tunay na batas ng spiritual. Hindi yung malakas ka, hindi yung magaling ka. Napagaling ko si ganito, hindi napagaling ni ganyan. Sina-shoutout pa talaga nila yung pangalan. Proud na proud sila na napagaling nila. Oo, proud kayo. Tama yun. Pero yung siraan nyo yung isang kapwa nyo manggagamot. Kumbaga sa pulis, kabaro nyo yan.
kapwa nyo pulis yan. Kung ikukumpara natin sa pulis. O sa sundalo, kapwa nyo sundalo yan. Mandirigma yan. Mandirigma ng spiritual yan. Bakit kailangan nyo ipaglalanda ka na napagaling nyo si ganyan na hindi napagaling ni ganito? So yung isang mga bagay na ipinapaalala ko sa mga kapwa natin manggagamot na hindi natin dapat bigyan ng kasanayan sa ating sarili. No? So ngayon, yun na isang uri na negatibo na tinatatak natin doon sa tao. Tinatatak natin sa isip ng tao na yung mga bagay na yun. So ito, balik tayo doon sa dakong pinag-uusapan natin. Meron akong pasyente na ginamot na hindi nga napagaling ng maraming mga manggagamot pagdating sa akin gumaling. So hindi ko sinasabing magaling ako pagdating doon. Nasabi natin kapahintulutan ng ama yun na sa akin gagaling yan. No? Ano na yun eh. Baga planado na ng Diyos yun. Kung iyan ay hindi gumaling sa akin, gumaling sa inyo, salamat. Kayo ang pinagkalooban na makapagpagaling dyan. Wala tayong dapat pagtalunan kung sino ang nakapagpagaling doon sa pasyente. Ang dapat natin pagtalunan dyan, hindi natin napagaling. Hindi yung kung sino nakapagpagaling. Ang pag-usapan natin at ilagay natin, pagbulay-bulay natin sa ating mga sarili, bakit hindi ko napagaling? Doon mo maiintindihan yung sagot. Kapag sinagot ka ng banal na espiritu kung bakit hindi mo napagaling. Baka dun sa mga oras na ginamot mo tong pasyente na to, may pagkakasala ka na nagawa. Baka dito sa mga oras na to na ginamot mo si pasyente na to kaya hindi gumaling, hindi handa yung sarili mo o yung espiritual mo. Hindi hiyang yung iyong katawan. At hindi rin hiyang yung pasyente sa'yo. No, sana maintindihan nyo yan. Kaya walang tayong dapat ipagmagaling. No? Kung iyan ay brutal na karamdaman na isang hibla na lang ang buhok o isang bulate na lang ang hindi pumipirma at nabuhay pa dahil sa'yo, aba pasalamat ka. Pasalamat ka sa Ama. Dahil ikaw ang nakagawa at ikaw ang ginamit niya at pinagkatiwalaan niya. So iyon. No, doon sa dakong negatibong sinasabi ko, kapag ka may malalang karamdaman ng pasyente dumaan sa karanasan ng kulam, barang, na engkanto, na elemento, ano man yung uri niyan, kung iyan ay isang uri ng karamdaman, na ikaw ang nakapagpagaling, so kung ano ang sasabihin mo sa pasyente, yun yung magmamarka at tatatak sa isipan niyan. Kapag sinabi mo na hindi sakit material yan, kahit sakit material, magtitiwala sa'yo ng buong tiwala yan. No? So, ang bagay na problema natin dito, yung tinatawag natin negatibo na nakatatak sa kanilang isipan. Dahil naranasan nila yung sakit at hirap nung sila ay nakulam, o naengkanto, o na-espirituhan, dalang-dala na yan. Kaya makaramdam man ng kaunting sakit yan, ang nakatatak sa isip niyan, baka nakulam ako. Baka naengkanto ko, baka na-espirituhan ako. Nakatatak na yun eh. Kumbaga nagkakaroon na ng phobia yung tao. So hindi natin bagay na samantalahin yun. So siguro may isip natin isang banda, pera to. Kasi bibili ng gamit to eh. Sasamantalahin natin yung pagkakataon. Hala, binalikan ka nung mangkukulam, pinasakit yung ulo mo. Ayun pala, pagod at stress lang yung tao, kaya sumakit yung ulo. Tayo naman, sasamantalin natin yung pagkakataon, ay, bibili ng gamit to. Bili ka ng gamit para di ka balikan. So ano yun, hindi ka nga hindi ka nga nagpapabayad sa gamutan. Katulad ko, hindi ako nagpapabayad sa gamutan. Nagbebenta ako ng mga gamit tungkol sa pag-spiritual, pangontra nila. Pero hindi ko tinatakot o tinataniman ng takot ang pasyente na bumili ka nito, bumili ka ng ganyan. Diba? Ito ang bilhin mo para proteksyon sa sarili mo. Kahit hindi naman kinukulam yung tao, sumakit lang yung ulo, bebentahan mo ng kung ano-ano. Siyempre, takot yan, bibili yan. So, pagsasamantala ang tawag doon mga idol. Hindi na yun sa katotohanan. Wala na yan sa tinatawag na batas ng pagiging manggagamot. No? Scammer na rin ang tawag doon. Kahit na sabihin mo, binili sa yung gamit, na ibigay mo yung gamit, scammer ang tawag sa doon. Manloloko yun. At ang panloloko ay hindi sa Diyos.
Maraming mga bagay ang dapat nating himay-himayin sa ating sarili bago tayo maging manggagamot. May mga bagay na dapat natin baguhin sa ating sarili na nakasanayan natin noon na hindi na natin pwedeng gawin kapag tayo naging manggagamot. Sapagkat tayo manggagamot ng Diyos, hindi tayo manggagamot ng dilim. Kaya yung mga katotohanan, bagay na totoo, yun yung ating gawin at yun yung ating sabihin. No? Sumamaman yung loob niya dahil hindi nyo ginamot, at least totoo ka sa iyong sarili. Nasa tamang paglilingkod ka. Hindi ka nang lalamang o nanloloko ng kapwa mo para lang mabilhan ka ng gamit kung ano-ano sasabihin mo. Hala. No? Hala. Kaya sumakit yung ulo mo kasi binalikan ka ni Mang Kukulam. Ano pong gagawin ko? Ito, bilhin mo to. Bilhin mo tong medalyon na to. Hindi ka na mababalikan ng kulam. So ngayon, mga ilang araw, oy, okay na po ako. Okay na po ako, wala na, hindi na sumasakit yung ulo ko. Okay na po ako. Kasi hindi na siya na-stress eh. Totoo yan mga idol, hindi, yung stress, andun kasama ng takot yan. Kasi nga nakulam siya, nakaranas siya ng kulam, napagaling mo. So kapag ka sumakit ang ulo niyan, habang nai-stress siya, hindi titigil yung kirot ng ulo niya kasi nai-stress siya dun sa ginagawa sa kanya. Dala ng takot. No? Lumalala yung sakit ng ulo niyan. Kung ano ang gagawin niya, natatakot siya, na-stress siya dun sa talagang sasakit ang ulo niyan. Ngayon, gumaling na, pinagmalaki sa'yo, ay, okay na. Akala mo naman, kinukulam talaga. Kasi nung sinuot niya yung gamit mo, yung medalyon mo, nawala yung sakit ng ulo niya, hindi mo alam na yung isip niya na-reset. Na-reset, nagkaroon ng pag-asa. Nandun na yung pag-asa sa puso niya sa isip niya, na ay, may medalyon ako, hindi na ako tatablan ng kulam. Kapag gano'n ang isip ng isang tao, nagkaroon siya ng positibong pag-iisip, sa tingin niyo, stress pa ba tawag doon? Luluwag ang pag-iisip ng tao, hindi nasasakit talaga ang ulo niyan. Akala mo lang. Akala mo lang, kinulam, dahil nawala yung sakit ng ulo, o binalikan. So yun yung mga bagay na dapat aralin natin. Yung pagtatanim ng negatibo sa tao. Kung ano sasabihin natin, yun yung mangyayari. No? Yun yung negatibo. Kung minsan, ito bagay na maintindihan dapat ninyo sa mga nanonood sa akin, sa mga nagpa-follow sa akin. Dapat nyong unawain ito. Lalong-lalo na doon sa mga pasyente ko na kinulam. Hindi lahat ng bagay na mga sakit ninyo, kulam yan. Dala yan ng takot na naramdaman ninyo, na sinapit ninyo nung kayo ay kinulam. At hindi nyo rin pwedeng ipagpilitan na pag sinabi sa inyo ni manggagamot, hindi man ako, ibang manggagamot yung handler nyo, yung mahawak sa inyo. No? Pag sinabi ni manggagamot na hindi sakit, hindi na kulam ang sakit nyo, maniwala na kayo. Maniwala kayo kasi unang-una, alam ni manggagamot kung ano ang totoong sakit ninyo. Kung kayo ba ay nakulam o hindi. Depende na lang kung sinungaling yung manggagamot na nilapitan nyo. Na lahat ng bagay na sakit nyo, may kaugnayan sa kulaman, sasabihin yan. Lalo na kung pera-pera ang labanan. Hilot, 150. Tapal, 100. Maipapainom, 500. So, matik na. Alam nyo na yan. Kandila, 50. 10 kandila yung gagamitin. Magkano yun? No? So, may mga bagay na ganyan na dapat maintindihan ninyo. Na hindi lahat ng nararamdaman ninyo, dala ng kulam, pagbibintangan nyo pa yung duwending nananahimik, na magalang yung tuhod nyo, nandahil sa rayuma, sabihin, isip-isip nyo, nagwalis ako dun sa bakuran, nakatapak siguro ko. So dala ng takot, dahil naramdaman mo noon, kung paano sinapit mo, nung ikaw ay nakapaminsala ng elemento, hanggang ngayon sa isip mo nakatanim na yan. Yun po yung negatibong pag-iisip na itinatanim natin sa isipan natin, kaya hindi tayo makalaya dun sa takot, na tinatawag natin bisa ng kulam. Yung bisa ng kulam, unang-unang binibira nila isipan. Para tablang ka ng kulam, ito yung sa Book of Weka. Sa mga Wekans, book ng mga Wekans, ng witchcraft, o paano nila maipapasok yung kulam sa katawan ng tao, paano nila mapapatalab. Unang-una yung kanyang mentalidad, pinapasok nila yon. Ngayon, kapag pinasok kayo, lagi nyo iniisip yung kulam, hinihingkayat ninyo yung negatibo na pasukin kayo. So, eto, isang pag-uusapan natin dito yung tinatawag na negative energy effect. No? Ito yung epekto ng mga negatibong enerhiya na dapat ninyong huwag kasanayan.
No? Huwag ninyong kasanayan sapagkat inaanyayahan nyo yung mga negatibo pumasok sa katawan ninyo. So ito na yung dako na pag-uusapan natin. Ito yung topic na natin talaga na dapat ninyong iwasan. Tandaan ninyo na kung halimbawa ay may negatibo kayong pag-iisip, ito ay naitatransfer ninyo sa ibang tao. Naniniwala po ba kayo dun? Ngayon, kung hindi kayo naniniwala na naitatransfer ninyo yung inyong negative, no, yung negatibo dun sa katawan ninyo, yung bad energy na tinatawag natin na negatibo, na itatransfer natin sa ibang tao, maging sa kasambahay mo, maging sa kaibigan mo, sa kung sino man na itatransfer mo yan. Kapag ang isang tao nakikita ka na mainit yung ulo mo, nagse-same vibes kayo. Pareho yung vibes ninyong dalawa. Kapag naman yung sama ng loob mo ay kinento mo sa isang tao, yung pinagkwentuhan mo, bibigat din yung pakiramdam niyan. Unang-una dahil sa awa. Pangalawa, nagkakaroon kayo ng koneksyon. Nung nagkakaroon kayo ng koneksyon, then nagkakaroon din ng pattern yan kung yung nangyari sa iyo ay nangyari din sa kanya. Dahil naramdaman niya yun noon, alam niya yung pakiramdam ng dako ng kinalalagyan mo o yung problema mong dinadala sa ngayon. No? Nagkakaroon ng pattern. Bakit? Kasi sinapit niya yun, naranasan niya noon yun. Kaya yung kinikwento mong problema dun sa isang tao, na i-apply mo o na itatransfer mo yung negatibo sa iyong pakiramdam. Yun yung tinatawag natin na negative energy effect. So, nagkakaroon ng epekto yung negatibo mo dahil sa pagsasabi mo, pagkikwento mo sa ibang tao. Ngayon, yung sa sinasabi natin, yung iniisip mo ang isang tao, na itatransfer mo ang bad energy sa taong iniisip mo. So, paano natin papasukin to sa dako ng spiritual o sa dako ng kulam na tinatawag? Eto, yung iniisip mo, ang isang tao, na itatransfer mo ang bad energy sa taong iniisip mo. So, pakinggan ninyo to. No, yung sinasabi natin dito. So, yun daw tao na iniisip natin, kung tayo ay may negatibong pakiramdam, habang iniisip natin yung tao na yun, no, habang iniisip natin yun, na itatransfer natin yung negative energy sa kanya. So, kung yung tao na iniisip natin, ninyo, no, yung tao na iniisip ninyo, ay dati itong nagkaroon ng sakit ng kulam, so kapag ka nakaramdam to ng bigat, nakagaya ng bigat na nararamdaman mo dahil iniisip mo siya, tandaan natin, meron yung tinatawag na cord, papunta, may kaugnayan dun sa tao na yun. So, nagkakaroon dun ng parang spark, no, tumutugma yung iniisip mo ang isang tao. Pansinin ninyo, pag may nag-iisip sa inyo, di ba? Ano yung unang-unang nararamdaman ninyo? Para kayong balisa. Parang may nag-iisip sa akin. Lalo na yung may mga tinatawag na 7 senses o 7 antas ng pakiramdam. Alam nila pag iniisip sila ng ibang tao. No, alam nila. Kasi meron silang 7 antas ng pakiramdam. So ngayon, yung tao nag-iisip sa'yo, kung ano man yung masamang hangarin niya sa iyo, nangyayari yun. Kaya akala mo kinukulam ka? Hindi. At alam nyo ba, yung pag-iisip din ng masama sa ibang tao ay part ng sumpa o course na tinatawag. Kapag kung ano ang iniisip mo sa isang tao na madisgrasya siya, kapag nangyari yon, ito ay isang uri ng sumpa, ay ito ay isang parte na o bahagi na ng kulam. Yun yung sinasabi natin. Kaya dito sa mga nararamdaman natin, kung masaya yung isang tao na nag-iisip sa iyo, tandaan ninyo, nahahawa tayo dun. Parang biglang gagaan yung pakiramdam natin, masaya tayo. Pag may nag-iisip sa atin, na masaya yung pakiramdam niya. Kapag naman galit yung isang tao, nag-iisip siya at tiniisip ka, may galit ka rin na mararamdaman. Kung meron kang nais ipahiwatig naman at iniisip mo ang isang tao, may gusto kang ipahiwatig. Halimbawa, yung tao na yon nagpapahalaga sa'yo. Tapos nabalitaan niya, pupunta ka dun sa lugar na magulo o mapanganib na lugar. Kapag naisip ka nung tao na yon, no?
Pag nandun ka sa lugar na mapanganib na yun o magulo, bigla kang kakabahan. Nang wala ka namang nakikitang dahilan. Bakit ka kinakabahan? Kasi may nag-iisip at nag-aalala sa'yo. Kinakabahan sa'yo, kaya kinakabahan ka rin. Yun yung tinatawag natin na naitatransfer natin yung epekto ng pakiramdam. Kaya sabi nga natin, kapag ka negative ang pakiramdam natin, no? Kapag negatibo yung pakiramdam natin at nag-iisip tayo dun sa isang tao, na itatransfer natin yung negatibo dun sa ibang tao. No? Ito pa. Kapag naman may taong nag-iisip sa'yo, meron kang pagkakautang, hindi mo nabayaran, kinulit ka, chinat ka, so hindi mo pinansin, o pinansin mo, hindi ka magbabayad. Isip ng isip sa'yo yun, mababalisa ka sa gabi. Pero wala naman nagtitirik sa'yo ng kandila. Pero yung iba, pinagbibintangan nila na kinukulam sila. Eh, meron ka lang palang atraso, kaya ka iniisip. Then, kapag habang iniisip ka yun, na itatransfer niya yung kanyang iniisip sa'yo at mararamdaman niya yun. Magiging kutob yun. Magiging kutob. Yung kutob nun, magkakaroon ng kaugnayan sa kanyang emosyon hanggang sa kanyang mentalidad. So kapag ka nagpartner na tong dalawa na to, doon yan maiisip na yung pagkakautang sa'yo. Then may mga tao talaga makakapalang budhi. No, hindi natin alam kung saan planeta nang galing tong mga to, na kahit isipin mo ng isipin na hindi natatalab sapagkat sanay silang umutang ng hindi binabayaran. At baka wala na, lumayas na yung konsensya. So ito, speaking of konsensya, kapag ka ikaw ay tinatablan pa ng hiya at tinatablan ka ng may talab pa sa sarili mo, yung taong nag-iisip sa'yo, na iniisip mo, may mga taong ganun eh, hindi makatulog pag mayroon siyang utang. No? At alam niya kung may nag-iisip sa kanya. No? Yun yung tinatawag nating may talab pa. Ayaw nga palipasin yung buong maghapon o magdamag eh, na may utang siya eh. Isip siya ng isip. Yung inutangan niya, iniisip din. Kailangan ko na. Okay? Mabayaran na niya sana. So habang iniisip niya yon, iniisip mo rin, mababalisa ka. Then doon papasok yung tinatawag natin negative energy. No, kapag ka nagkaroon na balisa ka na, kapag yung punong-puno na negatibo yung sarili mo, doon ka natatamaan ng konsensya. Kasi hindi mo gawain eh. Hindi mo gawain na hindi ka nagbabayad. Hindi ka sanay sa ganung gawain. Kaya yung konsensya mo, iintrada na yan. Kaya kapag ka ikaw ay tinamaan na ng konsensya mo, balisa na yan. Kasi hindi ka sanay sa ganung bagay eh. So, hindi po yun. At wala rin yung kinalaman. Pag nabalisa kayo, yung ibang tao, pagka lagi sa akin sinasabi, Commander, lagi kong balisa. Sabi ko, baka may problema ka. Baka may problema ka na hindi mo masabi sa akin. At yung problema na yun, at tingin mo naman, ay malulutas naman. Sabi ko, pagka nababalisa ka, dalangin mo na lang sa taas yan. Baka merong gumagawa sa akin, Commander, pampabalisa. Tandaan natin, no, sa panahon ngayon, dahil nga po laganap ang online manggagamot, ang lahat ng mga tao, kita nyo, tignan nyo yung nangyayaring problema. Dahil sa ibang mga manggagamot, na meron mabalisa lang yung isang tao, hindi na niya titignan yung history ng tao, bakit nababalisa. Ang kana mo kagad, tinitirikan ka ng kandila. No, may gumagawa sa'yo, binabalisa ka. Hindi naman pala yun yung katotohanan. So, alam nyo ba kung ano magiging problema nun? Nagsinungaling ka na, dinadagdagan mo pa yung takot ng tao. No? Tinaniman mo eh. Tinaniman mo. Bilang isang manggagamot, yung sasabihin mo dyan, maitatanim mo sa kanya yun. Nagtanim ka ng takot. No? Ay, anong gagawin ko? Meron pala sa akin nagre-ritual, meron pala sa akin ganito. No? Yun yung papasok sa isip niya eh. Nasa mindset na niya yun. Nandun na yun. Nakatatak na yun. May problema na nga siya dun sa utang niya, tapos dadagdagan mo pa, tatakutin mo pa, ano mangyayari dun sa tao? Lalong magkakasakit yan. No? May mga ganyan sistema kasi sa spiritual na bagay na hindi natin sinasabi at ginagawa. Dahil hindi tayo nakakatulong sa tao niyan. Hindi na tayo nakakatulong nun mga idol.
Nananakot na tayo at nagdadagdag na tayo ng problema ng isang tao. Tandaan natin bilang isang manggagamot tayo eh. Nagbibigay tayo ng lunas, spiritual advice, no? Lunas o kagalingan sa isang tao. Pero yung pasisinungalingan natin na wala namang gumagawa, dahil nga manggagamot ka at pinagkakatiwalaan ka niyan, lahat ng sasabihin mo, susundin yan. So, yan yung isang bagay na nagiging kalabasan sa spiritual. Kaya kung minsan, wala nang naniniwala sa spiritual, nagkakadamay-damay. So ngayon, alam nyo rin ba, yung kabalikan natin yung sinasabi natin kanina, pag meron kang bisita, pumunta sa bahay mo, good vibes ka mula umaga hanggang hapon, may pumunta sa yung isang kaibigan, nagkwento sa'yo, uy, alam mo ba, namumblema ako kay kumpare mo. Bakit? Hindi kasi nagbibigay ng sapat na sahod niya, binibigay lang sa akin, ganito lang, kulang na kulang sa allowance namin. No? Kwento mo yun. So ngayon, kinikwento mo yun, siyempre nakakaramdam ng awa yung isang tao. So ngayon, hindi mo alam sa pagkikwento mo na i-apply mo na yung negatibo sa kanya. Bagay na nag-share ka lang naman ng problema mo. Hindi mo naman talaga ninais o binalak na malipatan mo siya o mabigyan mo siya ng negatibo. Hindi mo sadya kasi nag-share ka lang naman ng problema mo eh. Baka sakaling gumaan sa pag-share mo. Oo, gagaan yan. May mga taong ganun, gumagaan kapag ka na-share nila yung problema, pero hindi naman nagkakaroon ng kalutasan. Humahanap lang tayo ng panandalian na makakapagbigay, na magpapagaan ng bigat na nararamdaman natin. So bakit gumagaan? Kasi nga po nahahati yan. Unang-una na nagbigyan kanya ng advice, gagaan yan. Gagaan yan. Gagaan niyang nararamdaman mo. Kasi nagbigay siya ng advice. Pangalawa, na itatransfer mo na sa kanya yung negatibo. So naghahati kayo dun sa bigat na nararamdaman mo. Dahil yung bigat ng kwento, ng problema mo habang kinikwento mo yan, yun din yung bigat na nararamdaman niya. Lalo na kung totoong kaibigan mo yan. So yun yung sinasabing ramdam kita. No? Kung ngayon, kung ramdam ka niya, na itatransfer mo yung negatibo dun sa isang tao, alam nyo ba yung negatibo, isang bagay na dapat na pinapalis natin sa bahay natin yan. Kapag iyan, kung meron kayong bisita na nag-share sa inyo ng problema, na-adapt nyo yun. Na-adapt nyo yung negatibo at may iwan sa inyo yun. Kahit umalis na siya, may iwan sa inyo yun. Ngayon, kapag ka naiwan sa inyo yun, negatibo na yun, maaaring maipagpag mo to sa iyong bahay. So kapag ka naipagpag nyo yun sa inyong bahay, langya ang pusa ka, nilaglag mo yung sigarilyo ko. Pasaway itong pusa na to. So kapag ka nailaglag, ano mo to sa iyong bahay, no? Na, kumbaga, nahawa. Tatambayan sa bahay mo yung negatibo. Anong mangyayari doon? Doon na papasok yung tinatawag natin na kamalasan. Totoo yan mga idol. Doon na papasok yung mga kamalasan. Negatibo yun. Ano pang aasahan mo? Swertihin ka? Hindi. Kapag ka yan ay napasok ka ng negatibo na i-apply din natin sa ating pamamahayan, doon yan maiiwan. Katulad na ito, dito ka nag-iisip, ano kaya kalutasan ng problema nito? Paano ko kaya matutulungan to si Mare? Paano ko matutulungan to si Pare? Nag-iisip kang ganyan. So habang nakasandal ka dyan, yung dako ng lugar na sinasandalan mo, pag may ibang umupo doon naiwan yung negatibo mo, yung ibang umupo doon, anak mo o asawa mo, maa-adapt nila yung negatibo mo, hawa-hawa na yan sa buong kabahayan. So anong bagay na dapat na gagawin nyo doon? Doon na papasok yung tinatawag na nasdako ng spiritual, yung cleansing, magki-cleanse ka sa bahay mo. Paano mo i-cleanse yung bahay mo? Napakasimple lang. May mga tao na gumagawa ng mga simpleng ritual ngayon, nagpapausok ng insenso, o kaya naman, bumubulong ng mga orasyon ng pampalayas ng mga negatibo. May mga ganun uri ng pamamaraan, mga simplihan lang. So, yun, napapalayas yun, napapalis yun. Ngayon, kung napalis na yung negatibo dun sa bahay mo, may isang bagay pa, ito pa. Kapag magtatanggal kayo ng negatibo sa loob ng bahay nyo, tiyakin ninyo na unang-una ang inyong katawan ay wala ng negatibo. Bago kayo magtanggal ng negatibo sa bahay ninyo. So ito, paano natin maaalis yung negatibo na yon, yung bad energy sa ating katawan?
Dahil na may nag-share lang sa atin, nahawa na tayo na negatibo. Bibigat kasi yung pakiramdam nyo dun. Pagka nag-share siya, bibigat yung pakiramdam nyo. So, nandun na yung negatibo. Kasi umiiral na yung inyong emosyon, yung inyong awa. So, habang naaawa ka, yung problema niya, pinoproblema mo na rin. Hindi mo alam na dadala ka na. 'Di ba? Nadadala ka na niya dun sa kanyang problema. So, sino yung taong walang ganung pakiramdam? Plastic na kaibigan yun. No? Kung hindi kayo nakakaramdam ng ganun, ang tawag doon, plastic na kaibigan yun. Humihingi siya ng payo. So, pag talikod siya, pinagtatawanan mo pa, dapat lang sa'yo yan, mayabang ka eh. Pag may pera ka, ganyan ka, ganito ka. So, plastic na kaibigan ang tawag nun. Pero kung nandun ka sa bahagi ng sinatawag natin, totoong kaibigan, yung nararamdaman niya, nararamdaman mo rin. So, paano yun? Pag napasok ka na ng negatibo, ano yung gagawin mo? Simpleng pamamaraan ng pagka-cleanse ng ating sarili para matanggal ang negatibo. Kasi papasok na tayo dun sa pagka-cleanse ng bahay eh. Siyempre, kailangan may cleanse mo muna yung sarili mo. Paano mo i-cleanse yung bahay? Paano mo matatawag yung good vibes? Paano mo mapapasok sa sarili mo yung positive energy? Kung ang katawan mo nga ay pinamamahayan ng itim na enerhiya o negatibo, paano yung gagawin ninyo? So, kailangan, bago kayo mag-cleanse, kung may alam kayong pamamaraan, paano i-cleanse ang inyong pamamahay, kailangan i-cleanse nyo muna yung sarili nyo. So, body cleansing ka muna. No, yun yung tamang way at yun yung pamamaraan ng pag-i-spiritual. Kasi kung minsan natataranta na tayo, wala nang pumapasok sa halimbawa sa tindahan mo, wala nang halos pumapasok, puro na lalabas. No, puro utang na lang ng utang. Wala na halos bumibili. So magtataboy ka ng negatibo yung negatibo nakatambay mismo sa sarili mo at yung bahay mo o yung lugar mo nahawa lang naman sa sarili mo. So anong gagawin mo dun? Body cleansing. Paano yung pamamaraan ng body cleansing? May pamamaraan na tinatawag na cleansing bath. So paano yung ginagawa nun? Pag naliligo, ano yung ginagawa? Patakan mo ng ilang pirasong asin yung tubig na ipampapaligo mo. Konti lang. O kaya naman, dagdagan mo ng kaunting tawas na pino. Budbud mo sa ipampapaligo mo. No, kaya pakuluan mo muna. Then after nun, after mong naligo ka na, nakapaghilod ka na. No? Nakapaghilod ka na, nakapagsabong ka na, nakapag-shampoo ka na. Yung pinakuluan mong tubig, kailangan napalamig na yun. Napalamig na. Nailagay mo na, naisalin mo na, naihalo mo na sa isang tubig. Na after mong magsabon, mag-shampoo, lahat nagawa mo na. So, yun yung pinakahuling banlaw na tinatawag natin. Yun yung pang-cleanse. Kasi tinanggal mo yung dumi, tinanggal mo yung libag, tinanggal mo yung pawis, yung amoy, tinanggal mo na lahat. Tanggal na yun. Pero yung kaloob-loobang negatibo, matatanggal ba ng sabon? Hindi po. So, ano yung ipang tatanggal natin dyan? Ang ipang-aalis natin dyan, yung pinakuluan mo na may kaunting asin at may kaunting tawas. At ang tawas ay alam naman natin na nakakatanggal talaga ng negatibo. Body odor nga at pasma, tanggal dyan eh. Kung pasmado kayo, pasalamat kayo dito sa sineshare ko. Dahil matatanggal din ang pasma ninyo. Kailangan doon sa tubig na pinakuluan mo, maligamgam na. Pag maligamgam na yan, yan yung huling banlaw na ibubuhos mo sa sarili mo. Pwedeng 3 tabo o gusto mo ubusin mo yung kalahating timba. Depende sa inyo, sa pamamaraan ninyo. Kung sa tingin ninyo hindi kayo kontento sa 3 buhos ng tabo na pang cleansing bath ninyo, buhos nyo na lahat yan. After nun, na-cleanse nyo na yung sarili nyo. Tiyak yan, makikleanse yan. No? Para kayong preskong pakiramdam nyo paglabas nyo sa CR nyan. Press na press kayo nyan. So, dahil press na press ka, pwede ka nang mag-house cleansing. Paano mo i-house cleansing? Tandaan natin, hindi lahat natatanggal nito. Natatanggal lang nito yung mga simpleng mga negatibo, yung mga tinatawag nating bad energy na mga problema, punong-puno ka ng problema o may nagkwento sa'yo ng problema na naiwan dun sa bahay ninyo, tinambayan na yung bahay ninyo medyo minamalas-malas na, nararamdaman mo na. So, ang gagawin mo dyan, itataboy mo yun. So, paano naman ang pamamaraan dun? No? Isang uri ng pamamaraan doon, magpausok ka ng pangtaboy. So, ano yung pangtaboy? Kamangyan. Ano yung insenso? Ang insenso ay pangtawag.
Ang pangtaboy ay kamangyan. Yung parang lupa, tandaan ninyo to. Hindi kayo pwedeng magkamali dito. Ang pangtaboy ay kamangyan. Ang pangtawag ay insenso. Pangtawag o panghalina. Ngayon, pag pinagsama nyo yung dilaw at yung kulay lupa, anong mangyayari? Dahil nga si dilaw ay kamangyan, ito ay pangtawag. Insenso, yung dilaw, ito ay pantawag. At hinalo mo si kamangyan, dahil si kamangyan ay pantaboy, ang mangyayari yun, tinaboy mo na, tinawag mo pa, tinaboy mo na, tinawag mo pa. So, anong mangyayari nun? Hindi natin alam kung anong balik-balik siguro yung negatibo. So, walang kwenta yung gagawin natin. No? Useless lang yun. Hindi yung tamang pamamaraan. Gamitin mo pagka magtataboy ka. So, tuturo ko na rin kung saan ginagamit ang insenso para alam nyo. Ngayon, nagpauso ka ng uling, nilagyan mo ng kamangyan. Lagyan mo ng asin. Kung meron kayong black salt yung gamitin nyo. Kung meron kayong Jerusalem salt, yung katulad ng pinakita ko, yung nakaraan, may pinakita ko, nandyan, nasa post ko pa. Kung meron kayong Jerusalem salt, patakan nyo yun. Habang umuusok yun, yung usok na yun, kulubin ninyo yung inyong bahay. Sarado mo yung main door. Kung mayroon kang exit sa likod, no? Sa back door, sara mo yun. Kailangan yung electric fan, patayin mo. Kahit mainit, isin nyo, pansamantala lang naman, saglit lang naman yan eh. Buksan ang pinto ng kwarto, higit sa lahat, buksan ang pintuan ng banyo. Lahat ng bintana sa labas, isarado mo. Kailangan kulob yung bahay mo. Hayaan mo magpaikot-ikot yung usok doon sa loob ng iyong pamamahay. Susunugin yan at papalayasin yan yung lahat ng negatibo. Yun yung tamang pamamaraan. No, pero hindi lahat naaalis doon. Lalo na kung sinumpa na talaga yung bahay mo ng may cross na dila o kaya naman meron taong gumagawa sa iyo na inuurasyon ng kao, niriritualan ka para magkaroon ng kamalasan ng bahay mo. Iyon ay hindi na naitataboy ng simpleng pagpapalayas ng negatibo. Kasi curse na yon. Kasi sumpa na yon. Kulam na yon, no? Witchcraft na ang gumagawa, no? Kaya trabaho na ng albularyo yon. Hindi mo na magagampanan yung pamamaraan na yon. Ang tinutukoy natin dito, yung isang uri lang na negatibo na nagpapabigat sa bahay nyo, paano nyo mapapalayas. So ngayon, may isa pang pamamaraan na lagi kong ginagawa kapag ka ako ay nararamdaman kong medyo bumibigat yung pakaramdam ko o may ibang nararamdaman ako, no, vibes, no, parang humihina yata yung ganitong dating sa akin ng walang gaanong bumibili ng gamit. So pagka may ganon, no, siyempre, ano pang gagawin ko? Magtatanggal muna ako ng negatibo sa sarili ko bago dun sa bahay ko para muling bumalik at mahingkayat ko itong si Good Vibes. Mamaya na natin papaliwanag yung insenso. So ayun mga idol, ano ang gagawin mo dun? So ito, ang pamamaraan nito, yung tinatawag ko na isa pang uri ng body cleansing sa ating sarili. Marunong po ba kayong mag-meditation? Paano ba mag-meditate? Katulad ng upo ko, naka-Indian seat. No? Wala kang binabanggit, wala kang inuusal, wala kang iniisip. Umupo ka lang, ilagay mo lang yung kamay mo, nakapatong lang na ganyan. Kahit hindi ka na magganyan, kung ano man yung sign ng kamay mo, yung nakikita ninyo na meditation, wag nyo nang gawin yun. Patong mo lang yung kamay mo. Then, nakaliyad yung balakang, nakaharap ka sa silangan. Then, inhale, exhale, 3 ulit. Kapag handa na yung sarili mo, wala ka nang iniisip, blanco na yung pag-iisip mo. Mag-isip ka ng mga mabubuting bagay. No, mabubuting bagay. Ano ba yung mga mabubuting bagay? May papasok na pera sa'yo, may papasok na swerte sa'yo, no? Yung problema mo sa bayarin ay mababayaran mo na. So yun. Yun yung tinatawag natin na hinahalinan natin yung mga mabubuting energy sa pamamagitan ng mindset. Kasi unang-una, pag nakaset sa isip mo na siswertehin ka, may papasok sa'yo, magiging mabuti ang pakiramdam mo, susunod ang katawan mo. Then bubuti ang spiritual ninyo. Yan ang isa sa mga taglay na pamamaraan sa spiritual na ginagawa ng karaniwan ng mga manggagamot. No? Para mahalina natin yung good vibes.
So kapag kayo naman ay nagme-meditate na nasa punto na kayo ng pag-iisip na hinahalina nyo na yung mga mabubuting bagay, iniisip nyo na, isineset nyo na dito sa ating isipan, doon na po kayo magpausok ng insenso, yung kulay dilaw o kaya insenso stick. Kasi hinahalina natin yung mga mabubuti. No? Kapag kayo ay nakapag house cleansing na. No? So, pagkatapos dun, ano pa ba yung ibang pamamaraan na ginagawa ko? Ito naman, meron tayong tinatawag na nagme-meditation ka sa nature. Paano mag-meditate? Ayaw mo na naka-Indian seat, gusto mo naglalakad. So, ang gawin nyo, magpaa kayo. Mag-release kayo sa lupa. I-release ninyo yung mga negatibo. Hayaan nyo sipsipin ng lupa yan. Yung mga negatibo. Pumunta kayo sa isang matandang puno o malaking puno, hawakan nyo yun. Inhale, exhale, at kausapin nyo sa isip ninyo, kuhain mo lahat ng bigat na nararamdaman ko, lahat ng negatibo, at palitan mo ng mabuting enerhiya. Yun po yung pagseset ng pagtatanggal ng negatibo. Isa sa mga bagay na ginagawa ko. So ngayon, yung sinasabi natin, kapag mabigat ang pakiramdam ko, bad vibes ako o bad mood ako, bad yung mood ko. So, meron akong isang resting area. May yun gumawa ako dun sa lugar ko ng resting area ko. Kung dun ako nagtatanggal ng negatibo. No? Yung bigat ng pakiramdam, pumupunta ako dun. Hindi ako papasok sa bahay ko muna. So, dun ako, pag medyo bad trip ako, ganyan, pupunta, dun ako dediretso. Upo lang ako dun, wala akong ibang iniisip. No? Wala akong ibang iniisip, nire-relax yung sarili ko. Kasi doon sa lugar ko, may mga hayop doon, may mga rabbit, kung ano man. May mga nakapunta na sa bahay, may mga manok, may ibon, may kalapate. So yun. Pinapahinga ko muna yung isipan ko, yung sarili ko, kahit na bad trip ako. So pagmamasdan ko sila. Pagmamasdan ko yung mga halaman ko, yung mga bonsai ko. No? Hanggang sa magugulat ako, yung katawan ko, inahatak na papunta doon sa mga rabbit. Oh, ilan na kayo? Nagbibilang na ako, no? Kasi nanganak sila ganyan. Nakakalimutan ko pa ng dalian na bad trip pala ako. Doon lang ako sa resting area nun. So, habang iniisip ko yun, o kaya naman nahahatak na yung sarili ko, paglingon kong ganun doon sa mga halaman ko, sa mga bonsai ko, ang ganda na pala, malapit nang matapos. Kumpleto na pala yung pagkakalatag ng kanilang mga sanga. So, konti na lang. Pwede nang ilaban sa show, o sa exposure, di ba? Yung mga ganun, nahahatak na yung sarili natin. So ngayon, magugulat ka na lang, ang gaan-gana na ng pakiramdam mo, hindi ka pa nagre-release nun ha. Sa mga alaga mo pa lang o sa resting area mo pa lang, na-relax ka na. So yun, isang pamamaraan na ginagawa ko tungkol sa pag-i-spiritual. May bagay na gano'n na ginagawa ko na iniisip ko yan kung bakit ko ginawa. May mga hayop ako sa bahay, bakit ako may mga hayop? Kasi unang-una, nakakatanggal ng stress. No, nakakatanggal ng stress kung may natatanaw tayong ganun. Lalo na pag pinagmasdan nyo yung mga halaman nyo ng unti-unti nang namumukadkad yung mga bulaklak, ang gaganda ng pagkakatubo ng mga dahon. Makikita ninyo may mga paru-paro na lumilipad dyan. Sa paligid, matatanggal ang stress nyo nun. Then, pagkatapos na natanggal ang stress, pati negatibo nyo matatanggal. So, saan may iwan yung negatibo nyo? Doon sa inupuan mo. Doon sa inupuan mo na yon, sa resting area mo na yon, doon siya may iwan. Pagpasok mo doon sa bahay mo, so okay ka na. Hindi mo na madadala yung negatibo doon. Isa sa mga pamaraan na ginagawa ko. Kung ngayon, kung malawak yung lote nyo, pwede kayong gumawa ng lugar na pahingahan ninyo para mag-rest kayo doon. Makapag-isip-isip kayo, matanaw nyo yung mga bagay na dapat nyong tanawin at maisip nyo yung mga bagay na mga solusyon sa mga problema ninyo. At least hindi nyo naiuwi doon sa loob ng bahay. Pag naiuwi nyo yung problema ninyo, yung pagka-bad trip ninyo, baka pati yung aso nyo o yung pusa ninyo sa loob ng bahay, kung may hayop kayo, baka masipa nyo. Pakalat-kalat ka dyan. O kaya nagmamadali ka, bad trip ka, natapakan yung buntot, kinagat ka, kinalmot ka pa. O, so, dagdag bad trip yun eh. Kaya sa akin, ang ginagawa ko doon, yung mga bagay na ginagawa ko, dahil malaki naman yung area ko, naglagay ako ng resting area, lagayan ng mga halaman, no? Pati nga hito, inaalagaan ko na ngayon. No? Di bagay na ayoko mag-isda dati, kasi nga, nagkokos ng lamok. Yung pala, yung mga kinikiti, kinakain pala yan, kinakain pala ng mga isda yan. No? Nung pinag-aralan ko, nanonood ako ng YouTube, para lang
mapag-aralan yan. So, sinasabi nila, yung pag-aalaga ng mga ganyang bagay, nakakatanggal ng stress. Isa sa mga way o mga pamamaraan na hindi mo na kailangan pumasok sa mundo ng spiritual para tanggalin yung mga negatibo. So, yun. Ibinabahagi ko sa inyo para alam nyo yung gagawin ninyo. Hindi konting bagay, konting kibot, punta ka kay manggagamot. Manggagamot, ano ba yung problema ko? Eh, si manggagamot, loko-loko, gusto. Wala palang pambayad na kuryente. Nako, kinukulam ka. Kaya ka nababalisa. Yung pala, kaya ka nababalisa dahil wala kang pambayad sa kuryente tsaka sa tubig, puputulin na pala. 2 buwan ka nang hindi nagbabayad, yung pala ang problema mo. Pagpunta mo kay manggagamot, kaya ka nababalisa, sabihin sa'yo, may kumukulam sa'yo. No? So, yung mga bagay na pamamaraan, sinasabi ko sa inyo, katotohanan lang. Isang mga dahilan na hindi lahat ng bagay na sinasabi sa atin, paniniwalaan natin. O bagay na nararamdaman natin dahil naka-experience tayo ng kulam dati, sumakit lang yung katawan mo, feeling mo, kinukulam ka na. Eh mabuti kung yung manggagamot na pupuntahan mo, totoo sa sarili nila. No? May kilala nga ako, manggagamot, consultation pa lang eh. Kukonsulta pa lang siya kung ano sakit, tatawasin pa lang. 500 na. Paano pag nilapatan na? Magkano na? So, yun mga diskarte nila yun, bagay na hindi ko pinakakialaman. Kaya lang, kung yun yung magiging dahilan para abusuhin kayo, aba matuto kayo. Tandaan ninyo, kayo ang niloloko, hindi ako. Kaya binabahagi ko yung mga ganitong uri ng kaalaman kasi marami nga ang gumagawa niyan. At kawawa yung ibang mga kaibigan natin, mga kababayan natin, na lubos na umaasa na gagaling sila, eh lalo pang nagkaroon ng stress. Laki ng binayad ko, di naman ako gumaling. Umabot na ng 30 mil. May mga bagay na nagkasabi sa akin ng ganyan. Nabot na daw ng 30 mil yung gastos nila, hindi pa rin sila gumagaling. Napakarami na nilang gamit o medalyon na binili, hindi pa rin sila gumagaling. Nung tinignan ko, hindi naman pala kulam ang sakit nila. Ano yung sakit nila? Doktor na pala ang makakagamot nun. Nabubulok na pala yung ovary sa loob ng katawan. Itong si manggagamot, kinulam daw. No? Winasak daw yung loob ng yung laman loob, winasak daw ng mangkukulam. Yung pala, nabubulok yung ovaryo kasi ilang beses na siya nalaglagan, hindi naman nagpalinis. So naniwala sa akin yung tao, sabi ko, palinis ka. Nung pa-check up ka kung ano nangyayari. So yun, cancer na pala sa ovary. Paano natin natulungan yung tao? Hindi man natin naduktungan yung buhay nun. At least, ginising natin sila sa katotohanan na hindi sila kinukulam. Malay nyo, magamot pa ng doktor yun. Malay nyo sa pamamagitan ng iniinom na gamot na ibinigay ng doktor. Imbis na yung buhay niya ay may taning na maduktungan pa kahit papaano, kahit 1 taon. No? Makapagpaalam man lang siya sa mga kamag-anak niya. Pero pinagkait natin yung katotohanan, ayun, patay agad. Isang bagay na hindi dapat ginagawa ng isang manggagamot. Tawag doon, nabubuhay na tayo sa kasinungalingan. Tigilan na natin manggamot. Sino ba yung Diyos ng kasinungalingan? Diba si Satanas? Kung ganyan ang gagawin natin, mag-isip na kayo. Hindi man kayo nang kukulam, hindi man kayo nang babarang o naninigal po, nang gagamot kayo, at sabihin natin may bayad, okay lang yan kung may bayad. Ang masama lang, yung lulukuhin natin yung pasyente. No, hindi ko pinakikialaman kung may mga nagpapabayad. Pamamaraan nyo yan eh. Hindi lang naman akong may kaldero, maging kayo meron din. Lahat tayo nagluluto o nagsasaing. At lahat tayo kailangan lagyan ng laman ng ating tiyan. Kung yan yung pamamaraan na tinahak ninyo sa pamamagitan ng panggagamutan, ay maibsan yung kalam ng inyong sikmura na wala naman kayong ginagawang masama, eh anong masama sa pagpapabayad ninyo kung gumagaling naman ang pasyente? Ang masama doon kung nanloloko na kayo at nagsisinungaling na kayo sa inyong kapwa. Na imbis ang doktor na ang gagamot dyan at inaako nyo pa na espiritual ang sakit nyan, kawawa. Kawawa ang pasyente. Kaya, sa lahat ng mga may karamdaman, kung kayo'y naniniwala sa spiritual o hindi, isa lang ang masasabi ko. Pakiramdaman ninyo yung sarili at pakiramdaman nyo rin yung mga taong nilalapitan nyo. Baka mamaya, lumala pa yung sakit ninyo dahil sa panluloko na ginagawa sa inyo. Hindi man lahat ng manggagamot ay ganon, pero marami sa mga nagsisimula ngayon.
Tandaan natin yan, hindi lahat ng manggagamot ay manloloko. Pero karaniwan sa mga nagsisimula ngayon. Pakatatandaan natin yan sa isipan natin. So, yun lang ang masasabi ko sa inyo sa gabing ito. Ito lang kung bakit ako nag-live. Dahil yan ay mga katanungan sa mga comment ninyo. Basta mag-iwan lang kayo ng mga comment nyo dyan sa mga post ko o sa mga live natin. Binabackread ko yan. Babasahin ko yan. At kapag may nakita akong mga katanungan yan, ito rin yung mga katanungan ay sinusulat natin dito. At ito yung topic na pinag-uusapan natin. Tandaan ninyo, nagkakaroon din tayo ng topic nang dahil sa mga katanungan ninyo. No? So, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Iba yung pag-iingat at iba yung pagtitiwala. Maraming mga manggagamot na totoo, maraming mga manggagamot na mabubuti, maraming mga manggagamot na tunay na manggagamot. Pero, hindi mawawala ang manggagamot na sinungaling. Kaya, kung kayo ay lubos na nagtitiwala sa mga manggagamot, at kung kayo man ay mga manggagamot, nawa ang tiwala naman ng ating mga pasyente o inyong mga pasyente, huwag niyong sirain. Huwag tayong maging mapanlamang o mapagmalabis. Karaniwan sa manggagamot ngayon, may kilala pa nga ako eh. No? Di ko na babanggitin yung pangalan. Pati yung bubong ng bahay niya, pinabibili sa pasyente. Nagpaparinig, hindi mo hinihingi. Pero yung, thank you paring CNF Dance. Salamat pare. So yun mga idol, no? Sabi ni pasyente sa akin, kwento sa akin ni pasyente. Nabuo yung bahay nun dahil sa akin. Sabi ko, bakit? Hindi naman ako nagsisisi. Hindi naman ako nagsisisi kung bakit nabuo yung bahay niya. Kagustuhan kong ibigay sa inyo yun. Sa kanya yun, no? Sabi ng pasyente. So bakit ano ba nangyari? Sa tuwing magpapagamot siya, pagkatapos siyang gamutin, uungot daw. Tumutulo na nga yung bubong ko eh. Minsan dito, ganyan. Siyempre, dahil may utang na loob itong si pasyente, pinapalitan lahat ng bubong. So, okay lang yun. Walang problema doon kasi masisilungan yun eh. Pero sumunod naman daw na araw, hindi ko pa birthday loads, watashi no, sa celebration namin sa Sabado. So, ayun mga loads. And then, salamat na rin sa mga bumate, sa inyong lahat. Salamat na rin sa advance na pagbati ninyo. So, ang kaarawan ko sa Sabado pa gaganapin. Hindi ngayon ang kaarawan ko. So, ayun mga idol, no? Sinasabi natin, okay lang yun, masisilungan naman eh. Unang pagkakataon. Pero, pati daw CR, ipinagawa na. Yung grahe, ipinagawa na. Nagpanay daw ang parinig. Siyempre, tinatabla ng parinig itong si pasyente dahil ikaw ang gumamot dyan. Pero yung mga bagay na hindi naman akuin ng pasyente, pinakaakunan niya, hindi na tama yun. No? So may mga bagay na may mga bagay na ganyan ang ginagawa ng pagmamalabis ng ibang mga manggagamot. At yun nga sinasabi natin, pagka nagmamalabis na sa inyo, kayo na ang bahala na kayo na ang bahalang makiramdam kung tama pa ba. Pero kung maluwag naman talaga kayo sa buhay, kung sobra-sobra naman yung pera nyo, okay lang yun. Kung sobra-sobra naman yung pera nyo, matutulungan nyo yung manggagamot. Pero, sinanay ninyo, huwag lang kayo mapunta sa ibang mga manggagamot na nagkakaroon ng takutan sa huli. Marami kasi nagreklamo niyan. Kapag di ko binigay kasi, tinatakot ako commander eh. Hindi na daw ako gagamutin pag nakulam ako. Kaya naman, pag hindi na bigay yung gusto, sabihin birahin kita eh. No? Walang pagkakaiba dyan sa mga naglilimusan. Kayo, tignan nyo kung may nag-complain sa akin ng ganyan. Simula't simula, noon pa lang na hindi pa tayo magkakakilala sa YouTube o sa Facebook, wala sa aking reklamo na tinakot ko na bumili sa akin ng gamit. Yung iba nga nagtanong ni-screenshot, sinend sa akin, natawa na lang ako eh. Ano gagawin ko, Lods? Ba't natataranta ka? Ang mamamatay tao ba, pagka papatayin ka, magsasabi na papatayin kita? No? Yung mga ganyan, kung nakakaranas kayo, isa sa mga payo ko sa inyo, kung nakakaranas kayo,
Isa lang ang masasabi ko. Kung may mga nagbebenta ng mga gamit dyan, in-entertain kayo, nagtanong ka, nagbabaka sakali lang po na kaya ng budget ko, magkano po yung medalyon sa post ninyo? May nagtanong na ganyan. No? May nagtanong kayo, nagbabaka sakali lang po dun sa, baka kaya ko yung budget dun sa post nyo. Ngayon, siyempre nag-effort itong nag-post, nag-effort, sinagot ka, eh, ganito yung presyo, ganyan, mahal. Mahal lang kayo kasi hindi kaya ng budget ninyo. Ngayon, ginawa nito ni naglilimusan, nang istorbo ka ba o nagtitrip ka? Sabing ganun daw sa kanya. Nakita ko naman sa screenshot. Bogus ka ba? Sabing ganun. Tanong ka ng tanong, di ka naman pala bibili. Tapos, nakaranas din siya sa ibang manggagamot. Nagtanong lang siya kung magkano yung medalyon o yung post na gamit sa spiritual. Sabi niya, kulang pa budget ko eh. Ang sabi daw sa kanya, pinagtitripan mo ba ako? Kulamin kita eh. So, iyon. Ngayon, kapag ka merong gumagawa ng ganun, damay-damay na kami lahat. Ang iisipin nila, matatakot na silang magtanong sa ibang mga manggagamot, sa ibang mga post. E baka mga namang kulamin sila. Eh, yung isa, nagsumbong sa akin. Lord, anong gagawin ko? Kukulamin daw ako. Nagtanong lang naman ako kung magkano yung gamit. Sabi ko, ba't matatakot ka dyan? Banta lang ng bunganga niyan, tsaka hindi yan tunay na mangkukulam. Tandaan ninyo. No? Ang mangkukulam, hindi yan nagbabanta na kukulamin kayo. Kung talaga mangkukulam yan, kukulamin ka agad kayo yan. No? Hindi na niya sasabihin na kukulamin kayo. Kasi pag sinabi niya na kukulamin niya kayo, siyempre saan kayo pupunta sa manggagamot? Ikaw kontrahin ni manggagamot. Oh. Kung talaga mangkukulam yan, kukulamin na kayo kagad yan, hindi na kayo babantaan yan. Bakit? Kasi nagbabanta pa lang yan. Kung may kaibigan kayo manggagamot, chat-chat nyo na, ang gagawin ninyo, kukontrahin na kagad yan ng kaibigan yung manggagamot. Kasi nagsumbong kayo eh, may kaibigan kayo manggagamot. Nagsumbong kayo, anong gagawin yung manggagamot? Sige, bigay mo sa akin pangalan mo, apelyido mo. Dadasalan kita mamaya para hindi ka tablan yan. O sasabi sa inyo, itong orasyon na to, dasalin mo mamaya, o salin mo para hindi ka tablan ng kulam. Diba? O, ngayon, magising kayo sa katotohanan. Pagka meron nagsasabi sa inyo, nakukulamin kayo, block nyo na lang. Huwag kayong mataranta, huwag kayong magulumihanan o matakot. Kasi tandaan ninyo, kung mangkukulam yan, bibirahin kayo yan, hindi na yan magbabanta. Bakit? Kasi alam niya, kapag ka sinabi mo pa, kukulamin kita, ikaw may kakilalang manggagamot yan. No? Kung may kakilala kayong manggagamot, binantaan kayo, yung gagawin ninyo, siyempre, lalapit kayo sa manggagamot. Di makokontra pa siya. Eh kung totoong mangkukulam niya, kulamin kayo kagad yan. Yun yung totoo mga idol. Hindi yung sinasabi ng bibig ang pagbabasihan ninyo. Titigal po kita, ganyan gagawin ko sa iyo, ganito. Dahil ninyo, kung gusto kayo tigal po yan, titigal po kagad kayo yan. Yun yung totoong mga gumagawa. At yung mga nananakot sa inyo, na tatakutin kayo. Gusto mo, tamay ko buong pamilya mo, may mga gumaganyan-ganyan pa. Hindi lang kayo bumili ng gamit, nagtanong lang kayo, pati pamilya nyo, dinamay pa. Pananakot lang yan. Tandaan nyo, ang gagawa. Walang pumatay ng tao na sasabihin niya na papatayin kita. No? Hindi yan nagbabanta. Katulad din yan ng mga mangkukulam. Hindi yan magbabanta. Hindi na niya ipapaalam na may gagawin siya. Titirikan ka kagad ng kandila niya, natiriritualan ka o kukulamin ka na kagad. Ano man yung pamamaraan nila. Ganun yan. Kaya kung may mga nananakot sa inyo ng ganyan, huwag nyo nang asarin din kasi. Kasi kung minsan pinapatulan nyo eh. Tatawa kayo, bigli. Capital letter pa, ha 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 ha, sabay mga emoji pa. Aasarin nyo pa, may ipag-aasaran kayo. No? Huwag nyo na asarin, block nyo na lang. Dahil unang-una, wala namang kwentang tao yun. Ba't pagtsatsagaan nyo pang asarin o kausapin? Pag na-bad trip kayo, bad vibes pa yan. O negative pa yan, di ba? So, ang gawin nyo, iwasan nyo na lang yung mga ganong klaseng tao. Dali naman pindutin ng block eh. Di ba? Hanapin mo lang yung block, i-block mo na. So, hindi na kayo magkikita. Tapos na. Yun na yun. Pero kung mapilit, may ibang account, chinat ka ulit, block mo ulit. Kaya gawin ninyo, screenshot nyo, i-post nyo. Kasi kung talaga mangkukulam yan, kukulamin kayo yan. Hindi na yung magbanta. Diba? So, ayun, isang pagpapalakas ng inyong kalooban, na yung mga ganyan tao, huwag niyong pagpapapansinin. Kasi unang-una, wala naman kayong ginagawang mali, ba't sila magagalit? Natural, nagbebenta ka, may magtatanong kung magkano presyo.
Tapos ngayon, kung hindi bumili, tinakot mo, inaway mo, binantaan mo pa. No? Maraming mga bagay na ganyan. Kapag gano'n ang ginagawa, kayo na mag-isip kung tatangkilikin nyo pa yung mga ganyang uri ng tao. So marami naglilimusan. Marami ang manggagamot. So kayo na ang bahalang pumili kung sino ang inyong pagkakatiwalaan. Marami dyan, maraming mga tunay na mga manggagamot. May bayad man yan o wala, basta nakikita nyong nasa tama ang kanilang ginagawa at wala silang tinatapakan na tao at malinis yung kanilang konsensya, walang problema dun. Ang problema lang, kung nakikita nyo sinungaling na yan at patuloy nyo pa rin tinatangkilik, nasa inyo na ang problema niyan. So, yun, isang mapagpalang gabi sa inyo at maraming salamat nga po pala sa mga nag-send ng stars sa atin. So, isang income din namin yan na malaking bagay din na pupondo, na iipon hanggang sa maklaim din namin. So, malaking bagay din sa amin yan, magkano man yung mga halaga na sinesend nyo dyan na stars. So, may nag-send sa atin dito ngayon. Hindi ko lang nakita kung sino mga nag-send ng star. Hindi ko na isa-isain pagka inano pa natin, scroll pa natin malayo. Hindi na natin makita kung sino man. Basta salamat na lang sa inyo. Hindi ko man kayo isa-isain lahat. No? So, thank you sa lahat ng nag-send sa atin. So, ayun. Thank you sa mga sa inyong mga greetings. Mga nag-greet sa akin dun sa darating kong kaarawan. So, ang kaganapan namin ay sa Sabado pa, no? Pero hindi ko birthday ngayon. Ang kaganapan lang namin sa Sabado. So, yun, magkita-kita tayo doon, yung mga gustong pumunta, pumasyal, mga manggagamot, antingero, o mga normal lang na tao, followers, maging mga subscribers natin, pati basher, pumunta na rin kayo. Kung gusto nyo pumunta, bahala kayo sa buhay nyo. So, yun. No, kita-kita na lang tayo. Magkakaroon ng kaunting paghandaan lang, pagsasalo-salo. No, knowledge and sharing tungkol sa spiritual. Mga konting ganun. Konting pag-uusap tungkol sa spiritual. So, yun. Thank you sa lahat ng bumati. At nawa, katalinuhan at katotohanan ang manatili sa ating isipan. Kung ano ang nilalagay nyo, tinatatak nyo dyan, yung imina-mindset nyo sa isip nyo, yun yung mangyayari. Kagaya na sinasabi natin, negatibo. Pag iniisip natin negatibo palagi, hina-attract natin sila. So, yun, ang masasabi ko lang, palagi lang tayong manalangin sa amang katastaasan. At yung mga bagay na itinuro ko kanina, body cleansing, house cleansing, gawin niyo yung mga pamamaraan na yun. Malaking bagay yun na makakatulong sa inyong sarili. Kaya nga meron tayong pag-share ng mga ganitong uri ng tihim na karunungan para marami kayong matutunan sa spiritual at may apply nyo sa inyong sarili. So yun, isang mapagpalang gabi. Medyo pagod na rin kasi ako at galing kami sa dagat, naglangoy-langoy kami kanina. Sa lake pala, naglangoy-langoy kami, nanguha kami ng kung ano yung makukuha na laman dagat doon. Medyo pagod, so kami ay pahipahinga na rin. At bukas nga pala, nasa gawaan ako ng medalyon. So, magpapagawa ko ng mga ilan-ilang medalyon kay paring Ariel Magsino. So, baka saglit lang kami doon, tanghali, uwi na rin kami. Konti lang namin papagawa ko yung mga bagay na wala lang sa amin sa mga order. Marami kasing order na hindi pa namin na ipapadala kasi naubusan. So, yun, sa mga nag-order, salamat sa tiwala ninyo. At kung dun sa lubos na tiwala, kahit hindi pa dumarating, hindi pa namin na ipapadala kasi hindi pa nagagawa at nakapaghihintay kayo. Salamat kasi unang-una, lubos yung pagtitiwala ninyo. Kaya lang, hindi pa dumadating pero andun yan, sinasabi natin, pakikipag-ugnayan ng tiwala ay darating at darating yung gamit ninyo. No, naubusan lang talaga. Pero wala naman tayong naririnig na nagrereklamo, nagko-complain. May mga naiinip lang talaga. Normal na may mga naiinip. Lods, kailan darating yung medalyon ko, ganyan, ganito. Kahit ako naman pag nag-order ako gusto ko yung order ko dumating na rin, di ba? Dahil inaasahan ninyo at kailangan ninyo. Naiintindihan ko yun. No? Wala naman nagmumura sa amin, nangaaway sa amin, wala naman. Wala naman ganun na nagaganap o na nangyayari. Lubos yung pagtitiwala kasi kilala naman nila kami na talagang wala kami in-scam o inargabyadong tao. Natagalan man yung pagdi-deliver dyan,
Pero darating at darating yung gamit ninyo. No, maraming salamat sa mahabang pangunawa at paghihintay. So yun, salamat din sa lahat ng mga followers and subscriber natin sa nananatiling nakatutok sa atin sa ating live at nag-aabang lagi ng lihim na karunungan. Kung minsan, hindi man ako nakakapag-live o nakakapag-share ng ilang uri ng kaalaman sa spiritual, unawa na lang, kasi marami rin tayong ginagawa. At minsan, pagod din na kailangan din natin magpahinga. So yun, isang mapagpalang gabi sa lahat. God bless you more mga idol. Sign out na